Sino nga ba si Pedro Penduko? Noong unang panahon, sa isang maliit at tahimik na nayon na kilala bilang Barangay Malaya, may isang batang lalaki na nagngangalang Pedro. Si Pedro ay kilala sa kanyang matalas na isip, malasakit sa kapwa, at pagiging matyaga. Ngunit, may isang lihim na taglay ni Pedro na hindi niya alam. Siya ay binigyan ng mga natatanging kakayahan ng kalikasan. Si Pedro ay ipinanganak sa isang pamilyang simpleng magsasaka. Ang kanyang ama, si Mang Isko, ay isang mapagmahal at matiyagang magsasaka, habang ang kanyang ina, si Aling Pering, ay isang magandang loob na nanay na palaging handang mag-alaga ng kanilang pamilya. Sa kabila ng kanilang kahirapan, puno ng pagmamahalan ang kanilang tahanan. Subalit, ang buhay ni Pedro ay biglang nagbago noong araw na siya ay nakatagpo ng isang misteryosong matanda sa gubat. Isang araw, habang namimitas ng halaman para sa gamot ng kanyang ina na may sakit, si Pedro ay naligaw sa gubat. Sa gitna ng makapal na damo at mataas na puno, siya ay biglang napatingin sa isang matandang lalaki na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno. Ang matanda ay may mahabang balbas at nakasuot ng puting damit. Mayroon itong matalim na mga mata na parang nakikita ang lahat. "Anak," aniya sa isang boses na parang hangin, "ikaw ang hinahanap ko." Nagulat si Pedro. "Sino po kayo? At bakit ako ang hinahanap ninyo?" Ngumiti lamang ang matanda. "Ako ay isang tagapagbalita ng kalikasan. Napagpasyahan ng kalikasan na ikaw ang dapat bigyan ng isang natatanging biyaya. Ngunit, kasama rin ito ang malaking responsibilidad." Bago pa man makapagsalita si Pedro, hinawakan ng matanda ang kanyang noo, at bigla na lamang siyang napansin na ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga braso ay naging mas malakas, ang kanyang mga paa ay naging mas mabilis, at ang kanyang pandama ay naging mas matalim. Nakaramdam si Pedro ng isang bagong lakas na hindi niya dating nadarama. "Bibigyan kita ng mga kakayahang ito upang ipagtanggol mo ang iyong bayan laban sa mga mapang abuso," sabi ng matanda. "Ngunit, tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pisikal, kundi sa puso at isipan." Pagkatapos ng mga salitang iyon, bigla na lamang nawala ang matanda sa harap ng mga mata ni Pedro. Naiwan siya sa gubat, naghahanap ng sagot sa mga bagay na nangyari. Pagdating ni Pedro sa kanilang nayon, agad niyang napansin na may problema. Isang grupo ng magnanakaw na kilala bilang ang Pulang Banda ay nagsimula ng umatake sa kanilang lugar. Kinukuha nila ang mga ani ng mga magsasaka at pinagpapatuloy ang kanilang pang-aapi. Maraming tao ang natatakot na sumugod sa grupo dahil sa kanilang kawalan ng awa. Isang gabi, habang nasa bahay nila, narinig ni Pedro ang sigaw mula sa labas. Lumabas siya at nakita ang mga miyembro ng Pulang Banda na sinusunog ang mga bahay ng kanilang kapitbahay. Hindi na siya nagdadalawang isip. Gamit ang kanyang bagong kakayahan, agad niyang tinakbo ang daan patungo sa mga magnanakaw. Sa isang iglap, nakipaglaban si Pedro. Dahil sa kanyang bagong lakas at bilis, natalo niya ang mga magnanakaw at sinira ang kanilang mga armas. Natulungan niya ang kanyang mga kapitbahay, at mula noon, naging kilala siya bilang Pedro Penduko, ang bayaning nagtatanggol ng kanilang nayon. Habang lumilipas ang mga araw, lalong dumami ang mga pagsubok na kinakaharap ni Pedro. Hindi lamang siya nakikipaglaban sa mga magnanakaw, kundi pati na rin sa mga supernatural na nilalang na gustong sirain ang kalikasan. May isang araw na siya ay nakipaglaban sa isang higanteng ahas na gustong wasakin ang ilog ng kanilang nayon. Sa isa pang pagkakataon, kailangan niyang pigilan ang isang grupo ng mga engkanto na gustong kunin ang enerhiya ng kanilang bundok. Sa bawat pagsubok, natututo si Pedro na hindi sapat ang pisikal na lakas. Kailangan niya ring gamitin ang kanyang isipan at puso. Natutunan niya na maging maingat sa desisyon, maging tapat sa kanyang misyon, at maging handa sa anumang sakripisyo.
Sa wakas, dumating ang araw na kailangan ni Pedro na harapin ang pinakamalaking kaaway, isang makapangyarihang mangkukulam na nagngangalang Don Armando. Si Don Armando ay isang dating leader ng nayon na naging mapang-abuso at nagkaroon ng sobrang pagnanais na kontrolin ang lahat ng yaman ng kalikasan. Gusto niyang gamitin ang enerhiya ng kalikasan para sa kanyang sariling layunin. Sa isang mahabang labanan, si Pedro ay nagpakita ng kanyang pinakamalakas na anyo. Gumamit siya ng kanyang lakas, talino, at puso upang labanan si Don Armando. Sa huli, natalo ni Pedro ang mangkukulam sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kahalagahan ng pagmamahal sa kalikasan at sa kapwa. Matapos ang laban, bumalik ang katahimikan sa Barangay Malaya. Natuto ang lahat sa nayon na mahalin at alagaan ang kalikasan, at si Pedro ay naging simbolo ng pagkakaisa at katapatan. Hanggang sa kasalukuyan, ang kwento ni Pedro Penduko ay ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Siya ay hindi lamang isang bayani ng lakas, kundi isang halimbawa ng kung paano ang pagmamahal sa kalikasan at sa kapwa ay maaaring magdala ng pagbabago. At sa tuwing may mga bata sa Barangay Malaya na nagtatanong, sino si Pedro Penduko, ang mga matatanda ay sasabihin, siya ang nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay nasa puso at diwa, hindi lamang sa pisikal na katawan. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.